blessings in life. Sadly, hindi lahat ay nakakatanggap ng biyaya na yan. But with technological advancements in reproductive health, pwede na magka-baby kahit may issue ka sa fertility. Ang akala mong baby na hindi posible, pwede nang i-push. May free consultation tayo ngayon with obstetrician and gynecologist who is also a professor at the Faculty of Medicine and Surgery in USC, Dr. Amita Sanggalang. Hi, Doc! Hi, good evening. Good evening, Doc. Ayan, buti nandyan po kayo sa linya, Doc. But before, of course, we talk to you, we'd like to ask our guest muna lang si Joel, ano yung difficulty sa pagkakaroon ng baby of your own? Well, like 12 years ago, talagang mababa yung sperm count ko. So, mahirap ako magkaroon ng baby on my own. Naman gusto ko sa iyo ako magkatapos ako yung biological father. So, nagpapakonsult ako before dahil yung, normally ang count kasi ng isang release is around 10 million sperm cells. Pero sa akin, 4 million lang. Okay. So, medyo mababa yung 4 million. Now, marami akong gamot na ininom hanggang naging successful naman yon, dumami yung sperm cells. Pero nung ginawa ko dito sa Philippines, kung bumili ako ng egg cells from a foreigner, tapos may surrogate mother na Filipina, doon namin nilalagay, 3 attempts yun, lahat yun failure. Negative lahat. Ganon. And so what did you resort to? Bakit may... Yun, kaya it took me like 10 years hanggang dapat sa Prague, pero sa Prague bawal ang single parent. Nirefer nila ako sa Moscow, sa Russia, doon po pwede. Kaya doon naging successful naman. Yan. At ang nag-carry ng baby, ang surrogate mo ay... Siya rin yung Russian siya na rin yung egg donor. Kaya ang gaganda at look at naman the kids. Yeah. Ay, ganda. The pension. Ikaw naman, Casey, naka-encounter ka rin daw ng problem sa iyong pregnancy. Actually, parang yung sa kanya, yung sa akin, I had an ectopic pregnancy. Okay. So, hindi rin kumapit yung baby. So, nandun siya sa labas ng matres ng babae. Kaya nalaglag siya. And then, yung natanggalan na ako ng isang fallopian tube. So isa na lang yung meron ako ngayon. Okay, so kumbaga, if you wanted to have a baby, it's gonna be more difficult. Yes, it is. I have a problem with Pero pwede. Pwede pa naman. Okay. So ngayon tanong natin si Dr. Sanggalang sa mga gustong sumubok or kung ano ba yung options na pwede nilang gawin kagaya ng ginawa ni Pars Joel. Paano pa nila malalaman kung eligible sila for that procedure? Like in vitro fertilization or yung tinatawag commonly as the test tube baby. Test tube baby, yes, Doktora. Oo. When it comes to that here in the Philippines, there are lots of success stories na kanina. Right. Oo. Pero kasi here, it's usually done within the context of marriage. Ang babae, you're supposed to have the normal request like your normal ang blood. Yes, you're supposed to have a routine and transvaginal ultrasound. Okay, with regular station. And then, yun na, documented na may polyps sa ovaries mo. Ayan. So, check lahat-lahat yun. Yeah, your thyroid function also, it should be normal because that's also setting up the quantum fertility. Pero kay JC po, Doktora, kasi di ba isa na lang yung fallopian tube niya. So is it still possible for her to have a baby nang hindi siya magkakaproblema? So we have 2 fallopian tubes, di ba? And each fallopian tube has an ovary that's usually near the fallopian tube. So both ovaries are still has the capability of producing an egg sac. Kung nadaan sa talibay yung egg, that's the ovary, actually, fallopian tube. Pero, that fallopian tube has to be taken so that your egg isn't passed away. May pag-asa pa pala. Meron naman actually malaga. So, but we still have one. Yeah. Yun lang naman ang mahalaga. Ang last recourse din ni JC Bali yung in vitro fertilization. Oo, test tube na. Tapos ibabalik yun sa kanya. Pwede. Or, pwede kunyari ayaw na sa kanya, surrogate mother. At least yun naman yung biological mother, not yung biological father. Pwede rin yung ganon. They will get a surrogate mother. Siya yung makikarya for 9 months. That's right. I have a question. Possible ba na maulit yung ectopic ko? Kasi di ba na-ectopic na ako the first time. Will it happen again? Parang, kasi meron akong kilala na friend na 2 beses siya na ectopic. So, natanggal pareho? So, ako natatakot ako ngayon na
if ever Maulit. I am ready to have a baby, baka maulit, wala na matitira, di ba? Doc? Yeah. Oh, if you have already a history of an ectopic pregnancy, there's a very high possibility it can happen again. What in most cases naman? What can I do? Pwede pa rin magkaroon ng normal pregnancy. Pero Doc, ano yung precautions na pwede nilang gawin early on para at least ma-lessen yung chances na maulit sa ulit? First, more or less, parang just to make sure that pwede ka siguro magpag-check ng latency ng fallopian tube mo na natitira. Alam mo yung gano'n. May procedure silang ginagawa by ultrasound. Okay. That they inject a dye. And then see if that, if that fallopian tube is taken or not. Meron akong concern. Di ba importante na naman basically sa girls yung egg cells Yes. Di ba? Yes. Kasi yan ang kailangan ng sperm cells para fertilize yung embryo. Now, pag nawala na pero yung fallopian tube na nandun yung ovaries nila, hindi na ba siya makakapag-produce ng eggs? Kailangan ko mag-produce pa din. Pwede pa rin. Kahit wala ng fallopian. Okay, good. Kahit walang fallopian. Pero naman nagaling Wala yung nang lalabas. Oo. Oo, wala nang sinadaanan. So, yung cases na gano'n, Nasa gitna na lang siya, doktora, right away, ganon? hindi. Yung mga cases na gano'n, na hindi ng fallopian tubes anymore, those are the cases who go for in vitro. Kasi i-implant mo ng diretso sa Kasi nga wala nang dadaanan. Oh, yeah. Diretso mo na, wala Pero ka na. pwede, doktora, na egg cell pa rin niya. Oo naman. Okay. Because after the ovary, you can document by ultrasound kung may mga follicles or eggs yan existing. So marami naman palang paraan. Meron. Kasi di ba parang hindi kumpleto ang pagkababae ng isang babae kung hindi ka magkaka-baby. Yes. So talagang parang ako tuloy, sana magkaroon pa ako ng chance. Pwede pa daw. Pero kung hindi ka mag-carry, hindi pa rin ba kompleto ang pagkababae? Parang mas bet yata namin. Kayo pa rin mag-carry? Yes. Oo, kaya naman ang Personally, katawan. depende. Oo, But kaya before naman. that, of course, we would like to thank Doktora Anita. Thank you po, Doktora. Thank you. Okay. Thank you so much. Ayan. Di marami naman palang ways to actually conceive. Actually, sa panahon ngayon, parang halos lahat posible na, especially when having a baby. Diba? Pero ang kailangan talaga sa lahat, less stress. Kasi Yeah. di ba sinasabi na nahihirapan din talaga yung katawan At saka yung mga bisyo, Oo. eat healthy, Oo. at saka meet Okay. your body na parang at least kapag gumawa ka, or if you plan to have a baby, sana sobrang healthy lifestyle. Yes. Yeah. Both Both. even the guy. Tagal pa naman Yes. yun. Pero dapat yan pagkahandaan early. Ngayon pa lang. Diba? Alagaan ang mga Yeah. katawan kung gusto natin magkaroon ng healthy Kasi as far as baby. I know, kahit sa Russia rin, sinasabi nila, meron din age limit ang girls, no? Parang maganda siya maging pregnant. Ano yun? Parang 22 to 28, parang ganyan. Ba't na ako? I think that's the best. Better siguro kayo. If you're more than 28, better na lang. But the best, dapat parang ganyan. Even the boys, pagka younger sila, let's say below 18, yung kanilang sperm cells, madali mamatay yan sa point of death of ovary. Okay. So, Yeah. kapag nagmamature, mas mature Correct. din yung Oh, ayan. Alam na talaga siya ni Joel. Alam Ang na dami niya na na natin eh. sa 10 taon nang magkaanak, expert na rin siya. Thank you. Ayan, everything has its own place and time, whether naturally or with the help of new technology. Don't lose hope. Push nyo lang yan, Mars, at makakabuo rin kayo. Naanak ko nating bisa couple who really wants the best out of their relationship, tulad na lang ng love letter sender natin na ipinaglaban ang kanyang pagmamahalan, magkaiba man ang estado nila sa lipunan. Love letters to Mars na sa pagbabalik ng Mars